Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Matapos ang ilang higit pang round ng alak, sinabi ni Yinghai nang may mahinang ngiti, kung sakaling wala kang mapuntahan, palaging may lugar para sa iyo sa aking underworld sect. Magalang na sumagot si Ming Xin, salamat sa mabait na alok, nakatatandang kapatid, ngunit narinig ko na ang pinakamababang ranggo sa underworld sect para sa mga tagapagtanggol ay ng 6th leaf. Mas gugustuhin kong huwag sumali at kamuhian para dito. May kumpiyansang tumugon si Yinghai, sa underworld sect, ako ang may huling say. Huwag kang magmadaling tumanggi, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng ekstrang paraan ay mas mabuti kaysa sa isang patay na dulo, hindi ba? Tumigil si Ming Xin sandali, na nag-iisip tungkol sa panukala. Sa sandaling iyon, si Zhu Honghong, na sumusubok na samantalahin ang sitwasyon, ay sumingit, Kuya, bakit hindi mo hayaang sumali ang aking Tiger Ridge Gang sa iyong underworld sect? Winagay ni Yinghai ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala, mag-focus ka sa pamamahala ng iyong Tiger Ridge Gang. Matapos ang maikling katahimikan, dahan-daang tumayo si Ming Xin. Inutusan ako ng master na kunin ang kahon. Magalang kong hinihiling na ibigay mo ito, kuya. Nang masaksihan ito, tumalon ang puso ni Zhu Honghong. Talagang may lakas ng loob ang ikaapat na kapatid, na nagsasalita sa nakatatandang kapatid sa ganoong paraan. Kung galitin niya siya, walang laban ang aking maliit na gang. Sa mga kaisipang ito na umiikot sa kanyang isipan, kinakabahan niyang sinulyapan si Yinghai. Taliwas sa inaasahan, hindi nagpakita si Yinghai ng anumang senyales ng galit. Sa halip, tumanggo siya ng walang pakialam. Maaari mong kunin ang kahon. Ibigay mo ang aking pagbati sa master. Sabihin mo sa kanya na kahit na si Yinghai ay gumagala sa mundo, ang aking puso ay nananatili sa Evil Sky Pavilion. Nakahinga ng maluwag, sinabi ni Ming Xin, salamat, nakatatandang kapatid. Ipaparating ko ang iyong mensahe. Ikawalong kapatid, kailangan kong bumalik sa Evil Sky Pavilion ngayon. Kung papayag ang oras, dadalaw ako ng madalas. At sa gayon, nawala siya, dala ang kahon. Matapos lamang mawala si Ming Xin ay pinunasan ni Zhu Honghong ang malamig na pawis mula sa kanyang mukha. Kuya, talagang may lakas ng loob ang ikaapat na kapatid na makipag-usap sa iyo ng ganoon. Kung hindi dahil sa kanyang payat na hitsura, susuntukan ko siya. Itinaas ni Yinghai ang kanyang kilay, na nag-udyok kay Zhu Honghong na mabilis na baguhin ang paksa. Siyempre, hindi mo papansinin ang ganoong mga walang kabuluhang bagay. Sayang lang ang kahon. Sumagot si Yinghai ng may ngiti, ang kahon ay gawa sa isang espesyal na material. Kahit na ang apat na tagapagtanggol ay hindi makapag-iwan ng marka dito. Ang huling susi upang buksan ito ay nasa aming master. Walang silbi ito sa aming mga kamay. Nakakaintriga. Kung ganoon kalakas ang kahon, bakit hindi na lang ito gamitin bilang sandata? Biro ni Zhu Honghong. Kumislap ang mga mata ni Yinghai. Tama iyan. Kung ang iba't ibang nangungunang heavenly grade weapons ay hindi makakasira nito, ang kahon mismo ay maaaring isang hindi masisirang kayamanan. Nang marinig ito, hinampas ni Zhu Honghong ang kanyang noo. Ang lahat ay masyadong nakatuon sa kung ano ang nasa loob ng kahon na nakalimutan nila ang simpleng katotohanan ito. Di nagtagal, bumalik si Ming Xin sa Evil Sky Pavilion. Nakababatang kapatid, nasaan ang master? Tanong niya. Agad na sumagot si Little Yuan, ikaapat na kapatid, bumalik ka na. Akala ng master ay babalik ka mamaya at pumunta sa lihim na silid. Nakuha mo ba ang kahon? Tumanggo si Ming Xin ng may bahid ng pagmamalaki. Nakasalubong ko ang nakatatandang kapatid, ngunit nanindigan ako at pinunako siya ng husto. Dahil alam niyang nagkamali siya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ang kahon. Pumalakpak si Little Yuan sa golek. Tulad ng inaasahan, laging maaasahan ang ikaapat na kapatid. Pareho silang dumating sa labas ng lihim na silid. Master, nagtagumpay ako sa aking misyon at nakuha ang kahon, anunsyo ni Ming Xin. Nang marinig ito, binuksan ni Lasho ang kanyang mga mata at nagtanong tungkol sa kondisyon ng kahon. Sumagot si Ming Xin ng tapat, hindi ako pinahirapan ng aking mga kapatid.
Sinubukan nilang lahat na buksan ang kahon gamit ang iba't ibang sandata. Ngayon, ang emotional ring na lang ang kailangan para mabuksan ito. Lumabas si Lasho mula sa silid at, nang makita ang kahon na may isang kandado na lang na natitira, bumulong sa kanyang sarili, upang mabuksan ito, kailangan pa rin natin ang red hand. Ano ang red hand? Naguguluhang tanong ni Ming Xin. Hindi pinansin ni Lasho ang tanong at sabik na ibinalik ang kahon sa silid. Ang bawat panig ng kahon ay may puwang, na ang puwang lamang ng emotional ring ang nananatiling hindi aktibo. Sana ang maalamat na mahiwagang kahon na ito ay hindi naglalaman ng basura. Sa isang casual na kaway, inilabas ni Lasho ang emotional ring at ipinasok ito sa natitirang puwang. Isang serye ng mga nagkiklik na tunog ang lumitaw, na parang may mekanismo na na-activate. Sa isang sandali, nahati ang kahon sa kalahati at isang serye ng mga tunog ng notification ang umalangaw-ngaw. Dang! Matagumpay mong nabuksan ang mahiwagang kahon ng kayamanan. Nakatanggap ka ng 1,000 merit points, isang GTOW Peak Experience Card, ang sandatang Brahma Heaven Silk, 3 refining symbols, at ang Hexagram Separation and Convergence Avatar. Nanlaki ang mga mata ni Lasho sa kawalang paniwala. Isang GTOW Peak Experience Card. Ang kanyang karaniwang matatag na pag-uugali ay nanginag sa kagalakan. Kahit na ang card ay nagbigay lamang ng 30 minuto ng peak experience, ito ay isang napakalakas pa ring trump card. Matapos ang lahat ng mga paghihirap na ito, sa wakas ay tumama ako ng ginto. Ang pakiramdam na ito, mas nakakatuwa pa kaysa sa pagkuha ng Twin Blade Drop kapag naglalaro ng World of Warcraft sa aking nakaraang buhay. Hinawakan niya ang GTOW card na napuno ng emosyon. Naaalala ang mga nakaraang pagkakamali, nangako siyang hindi gagamitin ang card maliban kung talagang kinakailangan. Ang notification para sa sandatang Brahma Heaven Silk ay nagmungkahi kay Little Yuan bilang itinalagang gumagamit. Sa pagsusuri, napansin ni Lasho na hindi pa niya nakikita ang ganoong sandata. Tila hindi nauugnay para sa kanya na panatilihin ito, lalo na dahil parang isang piraso ng tela. Ang sandata ng isang lalaki ay dapat na mas matibay. Perpekto ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa sandata para kay Little Yuan. Ang mga refining symbols ay inilarawan bilang mga tool na maaaring magpino ng mga sandata na pumili na ng kanilang mga master, isang napakahirap na gawain sa mundo ng paglilinang. Maraming cultivator, pagkatapos kunin ang mga sandata mula sa kanilang mga kaaway, ay nahihirapan sa mga sandatang iyon na pumili na ng mga master. Ang mga sandatang ito ay madalas na may mataas na compatibility sa kanilang mga orihinal na may-ari. Upang masira ang ugnayan na ito at gawing compatible ang sandata sa isang bagong may-ari, kailangang muling pinuhin ito. Ang proseso ng pagpino ay hinihingi, nangangailangan ng cultivator na gumamit ng primal energy upang muling hubugin ang sandata at mga partikular na bato ng pagpino upang mapabuti ang kalidad ng sandata. Dahil sa kanilang kakayahang mapahusay ang isang sandata, ang mga batong ito ng pagpino ay hindi maiiwasang mahalaga at bihira. Naaalala niya noong pinatay ni Ming Xin si Jiang Choi at binawi ang Heavenly Grade Weapon Lifesing Blade. Kung wala ang refining symbol, ang Lifesing Blade ay magiging Mystic Tier weapon lamang. Gayunpaman, matapos ang muling pagpino at pagtatalaga ng bagong master, mababawi nito ang katayuan nito sa Heavenly Grade. Isinasaalang-alang ito, agad na ginamit ni Lasho ang refining symbol. Sa sumunod na sandali, isang nag-aapoy na pulang ilaw ang bumalot sa lumulutang na life-severing blade. Ang natatanging apoy na enerhiya na ito ay nagpainit sa life-severing blade hanggang sa ito ay kumislap na pula. Sa una, inakala ni Lasho na ang proseso ng pagpino ay magtatagal, gayunpaman, di nagtagal ay tumunog ang isang notification. Ding! Kumpleto na ang pagpino. Nakuha mo ang hindi aktibong sandatang life-severing blade. Karaniwan, ang muling pagpino ng isang Heavenly Grade weapon ay tumatagal ng hindi bababa sa kalahating taon, at sa ilang mga kaso, 3 hanggang 5 taon, hindi kasama ang oras na ginugol sa pagkolekta ng mga kinakailangang materyales. Nakakagulat, isang solong refining symbol lamang ang nakagawa ng gawaing ito. Tumanggo ngayon si Lasho ng may kasiyahan.
Matapos itago ang life-severing blade, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa huling gantimpala, ang Hexagram Separation and Convergence Avatar. Ang avatar na ito ay nagkakahalaga ng 12,000 puntos, at ang halaga ng kahon ng kayamanan ay 2,000 puntos lamang. Ito ay isang malaking kita. Nang walang pag-aalinlangan, inactivate ni Lasho ang avatar. Isang matinding malakas na enerhiya ang tumagos sa silid. Ang Hexagram Separation and Convergence Avatar ay nagpapahintulot sa gumagamit na mahusay na mag-channel ng primal energy sa pamamagitan ng 8 pambihirang meridian. Dahil bukas na ang mga meridian ni Lasho, agad na itinaas ng kapangyarihan ng avatar ang kanyang antas ng paglilinang. Dati, nasa bingit lamang siya ng Brahmasi realm na may lahat ng 8 meridian, ngunit ngayon, siya ay isang tunay na cultivator sa Brahmasi realm na may lahat ng meridian na ganap na bukas. Habang ginagawa niya ang kanyang pambihirang tagumpay, isang pag-alo ng primal energy ang tumaas. Nadarama ang enerhiya, nagsimulang magpaliwanag si Ming-Shin, nakababatang kapatid, hindi na kailangang tumingin. Marahil ay nag-e-eksperimento ang ating master ng mga teknik mula sa ibang sekta. Nagtataka si Little Yuan, mga teknik mula sa ibang sekta. Noong nakaraang beses na may nagbukas ng kanilang mga meridian sa Evil Sky Pavilion, akala ko ay inaatake tayo. Salamat na lang at pinarusahan lang ako ng master ng pagninilay. Malinaw na nagpa-practice siya ng mga teknik mula sa ibang sekta. Ang pag-alo ng enerhiya na ito ay nasa pinakamataas na Brahmasi realm. Huwag kalimutan, si Shuang Chan ay ipinadala sa Western Heaven ng Buddhist Fearlessness Seal ng Master. Nang marinig ito, medyo napahiya si Little Yuan. Tama ka, nakatatandang kapatid. Dapat akong mag-practice. Masyado akong naging tamad. Habang ang ating master, sa kabila ng kanyang edad, ay nagtatrabaho ng husto, madalas kong sinasayang ang aking mga araw. Tumawa si Ming-Shin, nakababatang kapatid, mahaba ang landas ng paglilinang, at ang pasensya ay susi. Ang iyong talento ay bihira sa mundong ito. Marahil sa hinaharap, ang iyong mga nakatatandang kapatid ay maaaring umasa sa iyo para sa proteksyon. Natuwa, sumagot si Little Yuan ng may pagkapilyo, hindi ko kayo pinuprotektahan. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi tumitingin muli. Sa sandaling iyon, nagmadaling pumasok si Xiaoyu. Ika-4 na nakatatandang kapatid, may ilang paggalaw sa Tangshi Town. Tila may nagta-target sa Evil Sky Pavilion. Nagtaka si Ming-Shin, may nagta-target sa Evil Sky Pavilion. Paano mo nalaman? Bagaman ang Tangshi Town ay malapit sa Evil Sky Pavilion, may malaking distansya pa rin sa pagitan nila, maliban kung may espesyal. Ang mga tao mula sa Evil Sky Pavilion ay hindi karaniwang umaalis sa Golden Court Mountain upang mang-alap ng impormasyon mula sa labas ng mundo. Dati, si Little Yuan ay pupunta sa post station ng Tangshi Town, at hindi siya lumabas kamakailan. Sumagot si Xiaoyu, may nagpadala sa amin ng tea. Ang informant ay isang ordinaryong tao, ngunit naniniwala ako na may utak sa likod nila. Nagpadala ako ng ilang mga babaeng disipulo na nakabalat kayo sa Tangshi Town upang mag-imbestiga. Kinumpirma nila na may mga hindi pangkaraniwang aktibidad sa Tangshi Town. Habang ang 3,000 cavalry na nakapwesto doon ay hindi alalahanin, mayroon ding higit sa 30 pulang cultivator na madalas na gumagala malapit sa Tangshi Town. Hindi napigilan ni Ming-Shin ang pagkomento, sa paraan ng paglalarawan mo sa kanila, parang mga restless spirit sila. Ngunit hindi iyon ang pangunahing punto. Ang mga rogue cultivator na ito ay malamang na mga inapo ng 10 sorcerers na bumisita sa Evil Sky Pavilion. Mayroon pa rin ba silang hinanakit? Pagkatapos ng lahat, nagmula sila sa palasyo at maraming trick sa kanilang manggas. Sa ibabaw, maaaring matakot sila sa kapangyarihan ng Evil Sky Pavilion, ngunit sa likod ng mga eksena, malamang nakasangkot sila sa mga masasamang aktibidad. Tumango si Ming-Shin bilang pagsang-ayon, ipaubaya mo ito sa akin. Kumusta ang paggaling ng iyong paglilinang? Sumagot si Xiaoyu, mga 50%. Ang Clear Jade technique ay may natural na healing advantage. Matapos makumplito ng master ang technique, nakatulong ito ng malaki sa aking paglilinang. Habang sila ay nag-uusap, dahan-daang lumabas si Lasho.
Mabilis na yumuko ang parehong disipulo bilang paggalang. Bumabati ang disipulo, Master. Sinulyapan sila ni Lasho, napansin na matapos kunin ni Ming Xian ang kahon, hindi natinag ang kanyang katapatan.